Umaga po mga kapatid. Praise the Lord muli na nagkita-kita po tayo para pag-aralan natin ang kanyang banal na salita. So bago po muna tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Let's pray. Aming dakilang Diyos, pinapapurihan namin ang iyong Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon na ito na binigay mo para ibahagi ang iyong mga salita sa amin. Hinihingi namin yung banal na Espiritu na siyang makipag-usap sa bawat isa at lahat ng aming pag-aaralan ay maintindihan namin na sa ganung Panginoon ay magawa namin ang mga ito sa aming mga buhay para ikaw ang mapapurihan sa lahat ng aming mga gagawin. In Jesus' name, Amen. So mga kapatid, praise the Lord. Kasi dito ngayon sa amin is medyo malakas ang ulan. So baka dyan din sa inyo, dahil gawa nga ng bagyo. Pero wala akong makakapagpigil sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Diba? Ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Na kung iisipin po natin, ang pagmamahal ng Diyos hindi kayang ilarawan, hindi kayang sukatin, hindi kayang sukatin. At ang ating topic ngayon, yung ang Panginoon ang naunang nagmahal sa atin. So yan po mga kapatid, mababasa po natin ito sa book ng 1 John chapter 4, verse 19 hanggang 20. Dito natin makikita na sa salita ng Panginoon na siya ang unang umibig. Ito, umibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ng Diyos na hindi naman niya nakikita? So dito pa lang sa una pa lang na basa natin sabi dito na umiibig tayo dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. So tayo na minsan hindi ka ibig-ibig, di ba? Kung isipin natin, minsan may mga ugali tayo na medyo hindi, yung mahirap mahalin, mga ganun. Pero dito, sabi ng Panginoon sa salita niya na siya ang unang nagmahal sa atin. Ngayon tayo naman, kung sasabihin natin na mahal din natin ang Diyos, pero hindi naman natin mahal ang ating kapwa, sabi din na salita ng Panginoon, hindi tayo nagsasabi ng totoo. Dahil kung hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa, ang ating kapatid, na nakikita natin, paano daw natin mamahalin ang Diyos na hindi naman natin nakikita? So yun po na mag-internalize, isipin na natin kung mahal ba natin talaga ang ating kapwa. Dahil kung hindi, marahil hindi natin minamahal ang ating Panginoon. Pero dito, sabi dito na huwag tayong mag-alala dahil ang Diyos, siya ang unang nagmahal. Kaya yung may mga panahon din siguro na hindi pa natin kilala ang Diyos, kaya hindi pa natin siya mahal. Pero kahit pa noong mga panahon na yun, mahal na tayo ng ating Panginoon. Kahit noong mga panahon na hindi pa natin mahal ang ating Diyos, minamahal na niya tayong lahat. Gaya ng sabi ng kanyang salita. Ngayon, excuse me, ang sabi dito, ngayon na nakakilala na sa Panginoon, minamahal na natin siya, nibig na natin siya, dahil nga na siya yung nauna. Kung isipin nyo, kasi may mga asawa dito, yung mga may kasintahan, diba? Kung sino yung naunang nainlaw, di ba siya yung mas matindi ang pagmamahal, di ba? Kung sino yung unang na-inlaw, di ba? Mas nagingitian na tayo, di ba? Naaalala natin yung ating mga minamahal sa buhay, mga asawa. Mga may asawa, di ba? Kung sino sa inyo yung unang na-inlaw, siya yung may mas matinding pagmamahal. Pero along the way, habang kayo ay nagkakakilala, yung pangalaw, yung sumunod na na-inlaw, na minamahal na din niya, yung naunang nagmahal, di ba? At gustong pantayan pa, gustong kung gaano pagmahal, kung gaano yung pagmamahal na natatanggap niya, yun din yung gusto niya pagmamahal na ibibigay niya. Diba? Ganun. So, ang ating Panginoon, ganun po.
parang hindi tayo nagmamahal sa Diyos. Kalong natin, may mga times talaga na ang tao dumadaan sa hindi nagmamahal sa Panginoon. Pero kahit pa na gano'n, ang Panginoon minahal na niya tayo. Mula yung bago pa tayo isirang, mahal na tayo ng Diyos. Kaya sabi ko nga na ang pagmamahal ng Diyos hindi po talaga pwedeng sukatin. Walang pwedeng magsukat kung gaano kanya tayo kamahal. Kaya doon sa Psalm chapter 103 verse 11 to 12 na dito nakasulat ko na dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa. So ito hindi po pwede itong masukat. Yung iba nasusukat lang nila hanggang sa taas lang, hanggang sa langit na yung kung saan lang dumadaan yung eroplano, di ba? Pero pagkalabas na ng di ba kung yung ating mundo sana doon sa labas ng mundo, langit pa din naman yun. Wala pang nakakapagsukat noon. So sabi dito, dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganoon din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. So talagang hindi kayang sukatin ng kahit anuman yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. At sabi pa dito, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, hindi din naman sinabi kung silangang Pilipinas sa kanlurang Pilipinas, pwede masukat yun. O silangan ng mundo hanggang sa kanluran ng mundo, pwede din masukat. Pero sa kalawakan, hindi kayang sukatin ang silangan hanggang sa kanluran kung kalawakan na yung pinag-uusapan. Ganoon din niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. So kung gaano man kalayo yung silangan sa kanluran, ganoon din na inilayo ng ating Panginoon ang ating kasalanan. So dito natin makikita ang hindi talaga pala ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sa atin na may takot sa Kanya, di ba dito na nabasa natin kanina na kung yung agwat ng lupa at langit hindi maikukumpara. Dito maikukumpara ang pag-ibig ng Diyos na sa mga taong may takot ito, sa mga taong may takot sa Kanya. Yan. So tayo ngayon, nakilala natin ang Panginoon, alam natin na siya ay nagmahal sa atin mula nung una pa. Nagkakaroon tayo ng mga pagkakataon na mapakinggan natin ang mga salita niya, natuturuan niya tayo ng kanyang mga kagustuhan, yung kanyang mga kautusan. Ngayon, nagkakaroon tayo ng pananampalataya na may kasamang takot sa Diyos. Takot na ayaw natin na mawalay na sa Kanya, ayaw natin gawin kung ano yung mga hindi niya nais. So ito, kung meron na tayong takot sa Panginoon at nagsisimula na tayo na magmahal sa Kanya, ito na maalala natin kahit nung meron tayong mga kasalanan, may mga nagawa tayong mga ginawa natin yung mga hindi nais ng Panginoon sa buhay natin. Yung mga utos niya hindi natin sinunod. Yung mga kasalanan na mga ito mga kapatid na ating mga nagawa, sabi ng salita ng Panginoon, inilayo niya sa atin. Kung gaano man kalayo yung silangan sa kanluran, ganon, inilayo ng Panginoon yung mga kasalanan na yan sa atin. Bakit? Dahil na yung sa pagmamahal niya sa atin. Yung matinding pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung iisipin po natin, kung tayong nagmamahal ngayon sa ating kapwa. Di ba minsan pag may mga kasalanan, ayaw na natin silang mahalin. Di ba? Kung nagkasala sila sa atin. Pag nalaman natin na may mga ginagawa silang kasalanan sa atin, ayaw na din natin silang mahalin. Di ba? Pero tignan po natin mga kapatid, ang ating Panginoon. Gumawa tayo ng kasalanan, pero kukunin niya yung kasalanan natin para ilayo sa atin. Para hindi natin bitbit, para hindi natin kasama yung kasalanan. Ganun po niya tayo kamahal. Kaya kung sinasabi mo sa iyong sarili na walang nagmamahal sa iyo, kapatid, ito na napakinggan natin, matinding pagmamahal ang meron ang Panginoon para sa iyo. Kahit na gumawa ka ng kasalanan, inilalayo niya yung kasalanan na yan sa iyo. Ganyan kanya kamahal. Kaya kahit na yung tao, hindi tayo minamahal na mga tao, okay lang yan. Dahil ang Panginoon na nagmamahal sa atin, hindi mo pwedeng sukatin
yung pagmamahal na meron siya sa iyo. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, huwag po tayong malungkot, huwag po natin sabihin na tayo na yung pinakakawawang tao sa mundo. Hindi po yan totoo dahil ito po kapatid na napapakita natin mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya anong gagawin na natin pag nalaman natin ito? Ay magsusumikap din tayo para ipakita sa ating Panginoon na Lord, mahal din kita. Diba? So yan. Ngayon, dito sa ating, dahil sa ating mga kasalanan, anong nangyari? Anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Sa Isaiah chapter 53 verse 5, asa po natin dito. Dito sa Isaiah 53:5, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. So yan po ang pinakita ng ating Panginoong Jesus kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos, na siya mismo na Diyos na naging tao, para siya na yung umangkin ng ating mga kasalanan, para siya na yung mga parusahan. At ano yung kaparusahan ng kasalanan ng sanlibutan? Hindi ba ang kanyang kamatayan? So ito, hindi lang siya basta-basta namatay dahil sa ating kasalanan, sa ating nabasa, siya pa ay sinugatan, siya ay binugbog at pinarusahan. Pero tiniis niya ang mga ito. Itiniis niya ang mga sakit, tiniis niya lahat ng mga ito, kahit ang tawag ito, yung napahiya siya, di ba? Yung paraan ng pagpaparusa sa kanya ay parang yung ang tindi-tindi na kanyang mga nagawang kasalanan. Pero tiniis niya ang lahat ng mga ito. Dahil sa kanyang mga sugat, ito pa sa dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Kaya yan, ganyan po na pagmamahal ang meron ng ang Diyos sa atin. Na gawa ng ating kasalanan, siya yung napahirapan dahil nga sa kanyang pagmamahal. Kaya ito na nalalaman natin ang mga ito, nararapat lang po mga kapatid na ibigay din natin yung angkop na pagmamahal sa ating Diyos. Diba? Kailangan din na ipakita natin sa Kanya ng ating pagmamahal. Paano? Yung naiisin natin na laging nakikinig sa Kanyang salita, naiisin natin na gumawa ng kabutihan, gaya ng mga tinutulong ng Kanyang salita, naiisin natin na magpuri sa Kanya, sa kahit anong sitwasyon ng ating buhay, dahil alam natin na siya yung ating Diyos na nagmamahal sa atin. Yun yung mga ipakita natin, paano pa natin ipakita yung pagpapatuloy na pagbabahagi ng kanyang kabutihan. Sa kanina sabi ko sa atin ng ating kapatid na kung meron po tayong mayroon tayong patotoo, na kung gusto mang sabihin kung ano yung patotoo, mga ganyan, isabihin natin sa iba para makita din nila kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano niya kanya kamahal. At nang sa ganun, kung sino man yung makikinig at nasa sitwasyon din siya na ang kanyang nararamdaman ay walang nagmamahal sa kanya, ay malalaman niya na oo nga pala ang Diyos ang nagmamahal. Na walang makakasukat pa ng kanyang pagmamahal sa akin. So yan, so mga ganyan, para paano pa ipakita ang nang din natin ang Diyos. Kaya patuloy po natin na basahin o makinig sa kanyang mga salita dahil dito po malalaman natin kung ano pa yung mga kailangan natin gawin. So yan na nakita natin talagang mahal na mahal talaga tayo ng ating Diyos na buhay. At dito sa isa pa niyang salita sa Isaiah chapter 49 verse 15 to 16. Isaiah chapter 49 verse 15 to 16. Pero sumagot ang Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ng isinilang niyang sanggol? Maaaring makalimot ang isang ina, pero ako hindi makalilimot sa inyo. O Jerusalem, hindi kita malilimutan. Isinulat ko ang pangalan mo sa aking mga palad. Palagi kong iniisip na maitayong muli ang iyong mga pader. So yan, ikinumpara ng Panginoon
sa isang ina. Sino po sa inyo dyan ang may anak? Kahit naman kasi din mga ama nagmamahal din sa anak. Pero iba din kasi pag sa ina, lang yung pagmamahal. Ano? Kaya sabi dito ng Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi, pero maaaring makalimot. May mga pagkakataon naman din po na ang isang ina ay nakakalimot sa kanyang anak. Kunyari kung yung mga yung medyo nagkaedad na, tapos na naging ulyanin na, may mga ganun po na mga cases, di ba, na yung ina hindi na niya kilala yung anak niya, di ba? May mga ganun din. Pero sabi dito ng Panginoon, kahit na yung isang ina, nakalimutan niya yung kanyang anak, ako hindi ko kayo makakalimutan. So yan po ang sabi ng Panginoon, na isinulat pa niya ang pangalan niya sa pangalan natin sa kanyang pangalan. So talagang hindi makakalimutan kasi nakasulat pa yung pangalan ng kapatid sa palad ng Panginoon. Ganyan po na sabi po niya na hindi niya tayo malilimutan. At palagi niya tayong iniisip. Palagi niya tayong iniisip niya lagi yung ating kapakanan. Alam niyo yung mga ina, pag wala pa yung mga anak at gabing-gabi na, hindi sila makatulog, di ba? Hindi sila mapakalit kasi iniisip nila yung kapakanan ng kanilang mga anak. Kung kumusta na sila, ano nang nangyari, bakit hindi pa sila nakakauwi. Ganun po sabi ng Panginoon, nakasulat naman yung pangalan natin sa palad niya, lagi pa niyang iniisip yung ating kapakanan. Ano yung sabi dito na gusto niyang maitayo yung pader? Alam mo yung pader para sa protection niya, di ba? Mayroon kang bahay, lalagyan mo ng pader, papalibutan mo ng pader yung bahay mo para sa protection mo, di ba? So yan ang nais ng Panginoon, na lagi niya tayong maprotektahan. Lagi niya tayong, nandiyan siya lagi sa atin para kung ano man yung mga panganib na meron, ay protektahan niya tayo, maitayo yung mga pader natin. Yan po na naiisip na natin, wow, ganyan pa lang talaga ako kamahal ng Panginoon. Kahit pa ano yung aking nagawa, mahal na mahal pala niya sa ako na sinulat pa niya ang pangalan niya sa palad ko at hindi niya ako makakalimutan. So, di ba mga kapatid, napakagandang isipin na ang Diyos na nangungusap sa atin ngayon, ipinabasa niya sa atin yung kung ano yung pagmamahal na meron na binibigay niya sa atin. Iniisip din niya tayo lagi-lagi. Hindi lang minsanan pala, talagang lagi niya tayong iniisip. At dyan po natin mapapatunayan na kahit na hindi tayo pala minamahal ng tao, ayaw tayong mag-alala dahil napatunayan natin sa mga nabasa natin, mayroong Diyos, yung Diyos natin na nagmamahal sa atin. Kaya magpatuloy po tayo na magmahal dahil nalaman natin na tayo ay minamahal ng Diyos. Magpatuloy tayo kapatid na mahalin din siya sa abot ng ating pwedeng pagmamahal na pwedeng ibigay. Gawin natin, ibigay natin sa Diyos. Siya ay namatay, siya ay napahirapan para sa ating kasalanan. Siya ay namatay at muling nabuhay muli. Ngayon na binanagpasa natin yung kanyang mga salita na buhay. Nasabi niya na mahal kanya. Mahal na mahal niya ako. So doon sa binasa natin na Jerusalem, hindi kita malilimutan. Diba yung Jerusalem kasi yan yung buong nasyon na minamahal ng Diyos. So isama na natin yung ating pangalan. Palitan mo na lang yan ng Jerusalem, ilagay mo yung pangalan mo. Yoshian, hindi kita malilimutan, sabi ng Panginoon sa akin. Ang pangalan mo nakaulit sa aking mga palad. So yan. Para pag dumadating man yung mga pagkakataon po na minsan nararamdaman ninyong nalulungkot kayo dahil sa walang dumadalaw sa inyo o hindi kayo walang kumakausap sa inyo, isipin po natin ito sa Isaiah chapter 49 verse 15 to 16 na binasa natin na sabi ng Panginoon, hindi niya tayo makakalimutan at sinulat niya yung kanyang pangalan mo sa palad niya. At gusto niya na iniisip niya lagi, gusto niya yung kapakanan mo, yung lagi ang kanyang iniisip na hindi po tayo makahamak. Yan po yung salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na naway na nabigyan po tayo ng kagaanan sa ating puso. Kung kanina, na bago tayo mag-Bible study, ay feeling natin na tayo na yung pinakakawawang tao sa mundo, hindi
hindi po kapatid, dahil merong Diyos na nagmamahal sa iyo. Hindi ka kawawa. Ngayon na nalaman mo yan, magmahal po tayo sa ating kapwa, magmahal po tayo sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Diyos na buhay, aming Panginoong Jesus, maraming salamat. Dahil sa iyong mga salita, na bigay sa amin ng kagaanan sa aming mga puso, na nalaman namin, Panginoon, gaano man yung kasalanan na ginawa namin, minahal mo pa din kami. At ikaw, Panginoon, ang nagtusa para hindi namin maranasan itong kaparusahan ng aming kasalanan. Maraming salamat dahil dito ipinakita mo yung matinding pagmamahal sa amin. At ang aming mga puso ay nagaganap, Panginoon, na malaman ang mga katotohanan ng mga ito. Patuloy mo kami, Panginoon, na turuan kung paano pa namin ipakita sa iyo kung gaano pa namin kamahal. Sa bawat pagkakataon na kami nakikinig ng iyong salita, at ikaw pa, Panginoon, ang naging mangusap sa bawat isa sa amin. Para kami po ay may magawa namin, Panginoon, kung ano man itong mga utos mo. Lahat ng aming gagawin mo na ngayon, Panginoon, isipin namin para mapapurihan ang iyong pangalan. Ito ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Yushian. Pagpalain po kayo lalo ng ating Panginoon. Glory to God. At isa pong nabanggit kanina yung pagpupuri ay isang way ng ating pagmamahal sa Panginoon.